So, ayan na yung result ng ating ginawa. Sapat nyo naman yung pagkakaiba, di ba? Yan, lahat yan, puting-puti yan. Ito yung ginasgas natin. Yan, wala siyang gasgas. Ito yung hindi niya. Ito yung gaano kadinaw ng result. Hey, what's up everybody and welcome to the vlog. Bago tayo tumuloy doon sa ating main topic for this video, konting update lang muna sa ating saltwater na aquarium. Ito yung ating 20 gallon. Kung mapapansin nyo, yung wave maker nakapatay siya sa ngayon kasi naglolok ko kasi siya. So pag ganyan ginagawa ko lang, pinapahinga ko lang siya. Napahinga ko lang siya dahil umiikot naman siya pero hindi siya nagpo-produce ng malakas na wave. Kaya pag ganyan pinapahinga ko lang siguro mga half day, ganun. As ang nakabukas lang ay itong ating power head. Yan, sa filtration natin. Ito yung mga isda natin, yung ating chromis at yung yan, yung ating blenny sa likod, parfish. Ito yung ating hermit. Yun yung ating damsel. Tapos yung ating tuminitang. Hindi ko sure kung dito siya or dun. At kung naalala niyo yung ating isang video na naglagay tayo ng yellow watchman goby at pistol shrimp, may i-upload akong video about dun kung anong update sa kanila. Hindi ko lang ngayon i-spoil kung anong nangyari sa kanila or about dun sa video na yun kasi may buko tayong video para dun. At may update na tayo sa konti dun sa ating 5 gallon tank. Kung naalala nyo, yan, nakabili tayo ng reef light sa huling video rin. At nabanggit ko doon na may possibility na mag-start na ako again yung ugly stage. At yun, grabe nga yung pagbabago. Try ko sa inyo pakita. So ito na yung ating 5 gallon pico tank. Yan, yung clownfish. Kaya ganyan kulay niya dahil yan sa reef light. Kaya para siya nagiging black. And then yung ating mandarin dragonet, mandarin goby. Yan. They are going 6 months na ngayong April 20. Yan. Same para mo, walang pagbabago. Ang nabago lang ay yun, nagdagdag tayo ng pansin nyo yun, nagdagdag tayo ng turbo snail para makatulong sa paglinis ng ating aquarium. At gayang nabanggit ko dun sa huling vlog about sa reef light na darating may ugly stage talaga na malala. Pero pag ganyan, normal kasi ang ugly stage talaga kasama yun sa process ng pagsusalt water. Kaya kung bago kayo sa hobby at nangyari sa inyo na may tumating sa stage na yan, ugly stage, no, diatoms or other kind of algae. So ayan, try kong ilawan siya ng white light para makita nyo kung ano yung sinasabi kong madumi talaga, no? Yung siya sa sobrang dumi, medyo okay naman siya sa mata dahil sa reef light, pero pagka white light lang makita yung pangit talaga. Try kong pakita sa inyo. So ayan na, yan. May hair algae na sa likod ng tank. Yan. Pero pagka wala yung white light, yan. Pag ganyan lang, okay lang. Tsaka actually, iba yung nakikita kasi ng camera. Gaya na to nakita nyo ngayon. Iba yung nakikita ng camera sa nakikita ng sa live, no? Sa nating mga mata. Hindi talaga ganyan ang kulay niya na parang blackish. Yan. Malinaw talaga. Malinaw siya. Maganda. Kaya yung iba, papansin nyo yung mga may coral. Lalo na may mga coral. Gumagamit sila ng coral lens yung nabibili para mapalabas yung tunay na kulay ng bagay na gusto nila ipakita sa camera. Kasi pagka camera lang ay nagkakaroon ng epekto yung reef light doon sa camera. Yan. Yun lang. Yan lang yung ating update sa ngayon. And ulit yung ating 5 gallon pico tank. At saka soon may i-reveal ako. May bago tayong project na gagawin. Mas magastos. Salt water ulit. Sa sunod ka rin sasabihin kung ano yun.
Actually, makikita niyo pala siya ngayon. Yun pala yung gagamitin natin sa vlog na to, sa ating topic ngayong umaga, na para tanggalin yung silicone na nakadikit sa glass at saka yung water marks, water stain. So ayun lang, punta tayo dun sa labas, dun sa ating bagong tank na nililinis. At explain ko rin sa inyo kung anong gagawin natin doon, paano i-resolve yung watermarks sa ating aquarium. Yan, dito na tayo sa labas. Pasensya na kayo kung medyo makalat, kasi kaya na pa ako naglinis umaga. Tsaka mayroon din tayong project na gagawin dito sa ating tub. Yung ating turtles, yung koi, yung Oscar. So, may project tayo dyan soon. Ito yung sinasabi sa inyong bago nating project for salt water tank. So, kita niyo ba kung gaano kalaki yung tank na yan? Yan. Tatanggalin ko na yung cover niya para mapakita ko sa inyo kung gaano siya kalaki. So, yan tanggal ko na yung cover. Hulaan nyo kung gaano kalaki to. Try nyo i-guess. Yung aquarium na to, second hand lang siya. Donate lang. Yan, kasama na yung filter na power head, tsaka yung overhead. Yeah. Yan, nilinis ko kasi mukhang medyo napabayaan siya. Maraming watermarks, may mga silicone kasi tinanggal ko yung cover. Ang mahirap lang natanggalin, hindi na pala matatanggal yung gas-gas, pero hindi naman siya ganun kahalata yung gas-gas pag may laman na tubig. At ang gagamit natin sa paglinis, ayan, kung makikita nyo, ang kapal ng watermarks nya, pabayaan. Ito sample na yan ng mangyayari. Yan, kapal nya. Tapos yan, linisin natin itong mga silicone na yan, tira-tira sa gilid. Yan. At ang gagamit natin sa paglinis niyan ay ito, blade, tsaka yung pinong-pino, yung pinakamaliit na liha. Simulan natin kung paano tanggalin yung watermarks na to. Yan, actually tapos ko na tong linisin, pero napakakapal ng silicone na nandyan. Tsaka dito mga tapon na silicone. Pero ito, tatry sa inyo pakita paano tanggalin yung silicone. So gagamit lang tayo ng blade, sorry. Ingat lang kayo sa paggamit ng blade kasi pwede kayo mahiwa. Kung may batang nanonood dyan, huwag nyo gagawin to ng kayo lang mag-isa. So try muna natin. Una natatanggalin ay yung makapal sa kanya, makapal na part nya. Yan. Ang una natin kailangan yan tanggalin. Huwag nyo madaliin, no? Kasi mayroon akong 20 galon na isa pa dating bakante, and then tinry kong tanggalin yung watermarks nun tsaka yung mga ganito. Imbis na magamit ko yun, ginawa ko lang kulungan ng daga kasi nangyari ay sobrang pagmamadali, nagasgas. Yun, hindi naman kailangan apel ng sobrang pressure, yung sakto lang. So kung makikita nyo, ayan, meron siyang tira. Ayan, medyo mahirap tanggalin siya. Pwede mo tanggalin sa gamit yung liha, pero masyadong matagal yung kakainin yung oras. Kaya gamit tayo ng blade. Mas recommend ko yung blade. Ayan. Ayan yung pinagtanggalan. Ito. Manipis. Ayan. Ganun lang din. Same lang. Ayan. Pansin nyo ba? Huwag kayong mag-worry kung baka magasgas yung tank. Hindi magasgas yan. Basta ano lang, smooth lang siya. Basta ganyan-ganyan nyo lang yan. Natatanggal din yan. Basta sinasabi ko lang, huwag yung sobrang diinan kasi pwedeng tumulas, kayo pa ang mahiwa. Kaya naman magasgas nyo yung tank. So ayan, maramdaman nyo naman parang gumagasgas yan. Pagka hindi nyo naramdaman nyo parang kumakapit, yan, wala nang sabihin, wala na yung silicone nya. Mamaya mag-try pa ako magpakita sa inyo ng ibang sample, siguro doon sa kabilang side. Ayan, ito yung sinasabi ko kayo tapos ko na linisin sa kabilang side. Ito yung mahabang silicone nya. Ipapost ko naman siguro, tanggalin ko muna yung makapal na layer sa pato sa inyo paano linisin yung manipis. Pasensya na kayo sa aso, may dumating kasi yung iniiba na.
So ayan na, natanggal natin yung makapal, yung manipis na lang natitira. Tayo na natin tanggalin to. So hindi ko napapakita sa inyo yung yung full process na tapos na, kasi pag tinapos ko to, abot na tayo rito ng 1 linggo. So yan, pati yun, natatanggal naman siya. Yan, at hindi rin naman siya hindi gas-gas yan, no? At try ko pandilisin, pakita ko sa inyo. So ayan na, makita nyo wala naman siyang gas-gas. Ayan, wait na, ayaw mag-focus. So ayan, wala naman siyang gas-gas, no? Ganyan lang magtanggal. Doon naman tayo sa watermarks. At sa inyo para tanggalin. Sa pagtanggal ng watermark, same lang din siya. Huwag kayong mag-apply ng sobrang DN, sakto lang. Huwag kayong matakot kung magagastos man o masira yung glass, no? Basta huwag nyo nang didiinan ng sobra, tatanggal yan. So same method pa din yung gamitin, blade o kaya liha. Pakita ko lang sa inyo yung result. So ngayon, gamitin mo natin yung blade. Yan, dahan-dahan lang, kahit hindi nyo kailangan diinan. Yan, mas kitang-kita nyo pala dyan sa part na yan. Kita nyo, tatanggal siya. Ayan, pansin nyo, wala na yung watermarks. Wala rin naman siyang gas-gas. Ngayon naman pakita ko sa inyo yung paggamit natin ng liha. Mas mapupulido pa nyo yan. Okay, dito lang din sa same spot din. Ayan, makita nyo yung pagkaputi niya, di ba? Yan, lilihain na natin yan. Huwag nyo rin sobrang diinan. Kasi pag tininan nyo na sobra, itong malakas makagasgas. Pinong gasgas naman ang kayang ibigay na to. Yan. Ayan, tatry natin puliduhin yung kanina. Itong part na to. Yan, itong taas mata yan. Try natin siya puliduhin. So ayan na yung result ng ating ginawa. Makita nyo naman yung pagkakaiba, diba? Yan, lahat yan, puting-puti yan. Ito yung kinasgas natin. At yan, wala siyang gasgas. Ito yung linaw. Yan. Ito yung gaano kalinaw yung result. So yan, pwede rin gumamit nung ginagamit ng iba na suka or lemon. Nakakatulong yung pantanggal ng watermarks din. Pero ito, pupuliduhin ko pa to. Magsisend din ako na to ng video next time. Update ko kayo kung ano ang magiging result pag lahat to ay nalinis ko na. So yun lang muna sa hapon na to. Sana supportahan nyo yung ating video. Yun lamang, maraming salamat sa panood at God bless.